Magandang hapon sa ating lahat. Ako si Noel de los Reyes at itutuloy ko ang discussion ng pavement markings. Sa discussion na ito, ipepresent ko sa inyo ang different types and importance ng object markings, raised pavement markings, and other markings. Para sa ating learning objectives, at the end of the lesson, students will be able to first, identify and explain different types of road markings. Second, recognize the importance of road markings in ensuring safety and traffic regulation. And lastly, apply knowledge of road markings to real-life driving and traffic scenarios. Road markings play a crucial role in guiding, warning, and regulating road users to ensure safety and smooth traffic flow. These markings provide visual information to drivers, cyclists, and pedestrians, helping them navigate roads efficiently. So when we say road markings, ito na yung overall na tawag sa mga markings, mga signages na nakikita natin sa daan. So kasi meron itong different types. So for example, yung mga types of road markings na nakikita natin sa mga poste sa daan, sa mga signages, and iba din naman yung types ng markings na nakikita natin sa mismong kalsada, di ba? May mga nakikita tayong mga lines, may iba't ibang kulay. So that is an example of road markings. Pero isa lang yung goal nitong road markings na ito, which is to ensure the safety and smooth traffic flow. Itong mga road markings is para din siyang traffic enforcer sa daan. Di ba yung mga traffic enforcers, nakikita natin sila sa gitna ng kalsada. Sila yung mga nagko-command sa mga drivers, sa mga sasakyan, kung paano ba yung dapat maging flow para maiwasan yung traffic. Itong mga road markings, each one of them has a command. So, di ba? Each one of them has a use. May gamit sila sa daan na dapat sundin ng driver. Hindi lang siya verbally tulad ng traffic enforcers, but road markings has a command too sa daan. So, para maiwasan yung mga aksidente, to ensure the safety, tsaka yung smooth traffic flow, kailangan sundin ito ng mga drivers para para maiwasan yung aksidente, maiwasan yung traffic, and para maging ayos yung daloy ng trapiko. So, sabi dito, these markings provide visual information to drivers, cyclists, and pedestrians. So, hindi lang yung drivers yung target nitong road markings. Hindi lang yung mga drivers, mga cyclists, but also yung mga taong involved sa daan. Yung mga taong tumatawid, yung mga nasa pedestrians. Kasi, road markings, di ba sabi ko kanina, it is an overall name to all the marking signages na nakikita natin sa daan, which is meron different types. Yung iba, for guiding sa mga drivers, yung iba naman, safety signs, yung iba, warning signs. So, hindi lang drivers, mga cyclists, yung mga sasakyan yung target nitong road markings, but also, lahat ng mga tao na nasa road. Proceed tayo sa unang types ng pavement markings, which is the object markings. So, these are the markings used to indicate obstacles or barriers on the road. So, itong types ng markings na ito is gumagamit ito ng objects, mga bagay na nagsisilbing markings sa daan. So, hindi siya yung mga naka-paint, mga naka-illustrate. It is an object that symbolize the markings. Itong object na ito na yung marking sa daan. So, the first example we have on the object markings is the traffic cones. So, traffic cones daw is for temporary guidance, roadwork zones. So, I believe, familiar naman tayo lahat dito sa traffic cones. Nakakita na tayo nito. For example, sa mga ginagawang daan, mayroong mga traffic cones para mag-indicate na hindi yun pwedeng daanan. May insidente doon, for example, or inaayos yung daan. So, naglalagay sila ng traffic cones to redirect the flow
ng mga sasakyan, yung daan ng mga sasakyan. And based dito sa illustrations na meron tayo, so napansin natin na there are many traffic cones na nakahilera. So ang purpose nito is to give a guidance para i-guide yung mga sasakyan kung saan lang dapat sila dumaan. So I believe it is a racetrack, itong nasa illustrations natin. And ang purpose nito is dito lang dadaan yung mga sasakyan na nagre-racing. So temporary guidance lang siya, temporary use lang, madaling i-install. So the second example we have on the object markings is the concrete barriers. So it is permanent dividers for lanes and safety. So the concrete barriers is mas matibay and permanente siya compared doon sa traffic cones. And makikita natin ito sa mga big highways, sa mga expressways, sa mga malalaking kalsada, for example sa EDSA, para paghiwalayin yung mga lanes and maiwasan yung salpukan or yung collision ng mga sasakyan. So example nito sa mga big highways, for example sa EDSA, so meron mga concrete barriers na naghihiwalay sa mga bus lanes and private vehicle lanes para hindi maghalo-halo yung mga sasakyan doon sa malalaking daan. And also, for example, sa mga skyways, sa mga expressways, so napapansin natin na merong mga concrete barriers doon sa gitna na pinapaghiwalay yung dalawang lanes para maiwasan yung head-on collision ng mga sasakyan galing from different directions. Next is the raised pavement markings. So special markings that provide better visibility and tactile feedback to drivers. So the first example we have is the cat's eye. So reflective markers embedded in the road to enhance night visibility. So yung cat's eye is ito yung mga maliliit na reflective markers na madalas nating makita sa gitna ng kalsada. So kumikislap ito or kumikinang kapag tinatamaan sila ng ilaw ng mga sasakyan. So kaya sobrang helpful nila sa gabi sa madidilim na kalsada to guide drivers. So example nito is yung sa mga expressways and sa mga highways. So madalas natin silang makita na nakalinya sa gitna ng lanes or sa kalsada para hindi mawala sa direksyon yung mga sasakyan sa gabi. So para maging guide ng mga drivers kung saan patungo yung daan. So sa mga provincial roads naman, so ginagamit ito para maging visible yung daan kahit walang street lights. So another example is yung kapag mahamog or yung kapag umuulan, so mas madaling makita yung cat's eye kesa sa normal na pintura. So kasi pag nagre-reflect ito sa ilaw ng mga sasakyan. So ano nga ba yung importance ng cat's eye? So first one is nagpapalinaw siya ng linya sa kalsada kahit sa dilim. So napakalaking tulong talaga ng cat's eye sa mga drivers lalo na sa gabi kasi ginaguide nito yung mga drivers kung saan patungo yung daan. Also, the cat's eye is nagbibigay siya ng tactile feedback. So kapag nadadaanan ito ng gulong, nararamdaman ito ng mga drivers na nagsasabing nag-i-indicate na lumilihis na yung sasakyan nito. So dahil doon, so nakakatulong ito para sa safe driving, lalo sa mga long drives and highways. So let's proceed to other markings. So the first one, we have the chevron. It indicates hazardous curves or areas where vehicles should not stop. So for sure, nakita nyo na ito and alam nyo na itong chevron na to. So ito yung mga sunod-sunod na arrow shape na markings sa gilid ng kalsada. So usually, sa curves or sharp turns natin siya nakikita. So parang sinasabi nito na bagalan mo yung takbo mo kasi delikado yung liko na to. So parang ganun. So example nito is makikita natin ito sa mga zigzag ng roads or ng mga bundok. So makikita natin ang chevron para bigyan tayo ng warning na may matarik na liko sa unahan. So example nitong chevron is makikita natin ito sa zigzag roads
at sa mga bundok. So makikita natin ito para bigyan tayo ng nag-i-indicate ito ng warning na may matarik na liko sa unahan or may malalim na palusong sa unahan natin. Another example is sa mga exit ramps ng expressways. So ginagamit ito para ipaalam na kailangan mo ng bumagal bago lumiko. So also sa mga high speed curves. So nandyan ang chevron para hindi lumampas sa lane ang sasakyan at maiwasan ang pagbangga. So ano naman yung importance ng chevron sa daan? So yung chevron is nagbibigay siya ng visual warning bago ang matatarik na curves or mga sharp turns. So nakakatulong ito sa sa tamang pagliko para hindi lumampas or maaksidente ang mga sasakyan. So yung chevron is pinapanatili din ito yung tamang bilis ng mga drivers lalo sa mga delikadong kalsada. So alam nyo ba yung maliliit na bukol sa daan na kapag nadadaanan ng gulong is nagwa-vibrate and may maingay na tunog? So yun yung rumble strips. So madalas to makita sa mga highways, sa mga expressways, and yung mga malalapit sa sa toll gates para gisingin or i-alert yung mga drivers na inaantok or yung mga natutulog. So yung rumble strips is hindi lang siya basta design sa daan. So malaki din yung tulong nito to maintain the safety in roads. So lalo na sa mga lugar na kung saan madalas bumibilis yung mga sasakyan. So example sa North or South Luzon Expressway, sa NLEX or SLEX. So may mga rumble strips bago ang toll gate para ipaalala na bagalan mo yung sasakyan mo. So bukod pa rito, ginagamit din yung rumble strips sa approach ng intersections or pedestrian lanes. So para bigyan ng babala yung mga drivers na maghinahinay sa pagpapatakbo. So kung minsan may mga road signs na nagsasabing slow down, hindi pa rin ito napapansin ng mga ibang drivers. So kaya ang rumble strips is nagbibigay ng physical and audible warning. So 'di ba? So physical, so nararamdaman natin siya, nagba-vibrate, and sa audible, so maingay siya pag nadaanan ng gulong. So malaking tulong to sa pag-iwas sa aksidente para to maintain safety in roads kasi hindi lang ito visible, nararamdaman din ito ng mga drivers. So kaya kapag nadaanan mo to is wag kang mabibigla kasi reminder lang yan na bagalan mo yung takbo mo. So the next one is the painted curbs. So color-coded curbs indicating parking, no parking zones. So dito sa painted curbs is hindi lang siya basta dilaw. So meron iba't ibang colors na nag-i-indicate ng rule sa daan. So itong painted curbs is hindi lang ito basta pintura. So may ibig sabihin ito. So ang painted curbs is ginagamit para ipakita kung pwede or hindi pwede mag-park sa isang lugar. So for example, yung kulay is yellow. So kadalasan nangangahulugan ito ng no parking or loading sa isang lugar. So yung red curbs naman, yung kulay pula is nangangahulugan na bawal talaga tumigil kahit sandali. So yun yung meaning ng red curbs. So yung blue curbs naman, meron ding blue, is kadalasang ginagamit para sa handicap parking na exclusive para lang sa may mga disabilities na tao. So mahalaga yung mga painted curbs kasi nagbibigay ito ng visual guide sa mga drivers. So lalo na sa mga masisikip So mahalaga talaga yung painted curbs kasi nagbibigay ito ng visual guide sa mga drivers. So lalo na sa mga masisikip at matataong lugar kung saan hindi pwedeng basta-basta na lang mag-park. So for example nito is sa mga lugar na tulad ng matatao. For example, sa palengke, sa school, sa mga bus stations. So madalas may mga painted curbs para ipakita kung saan lang pwede mag-park yung mga pampublikong sasakyan. And also yung magsakay, magbaba, yung ganun. So dahil dito, naiiwasan yung pagsikip ng kalsada and hindi nagkakaroon ng abala sa ibang drivers.
So the next one is the bicycle lane. So dedicated lanes for cyclists. So ngayon, uso na yung mga bike lanes and syempre, may markings to para malaman ng lahat kung saan lang pwede dumaan yung mga cyclist o yung mga siklista. So ang bicycle lane markings is napakalagang bahagi ng road safety. Kasi tumutulong ito na isegregate yung mga motor vehicles sa non-motorized transport. So, makikita natin ito sa mga main roads tulad ng EDSA and pati na rin sa mga iba't ibang malalaking lungsod na sumusuporta sa paggamit ng bicycle bilang alternative transportation. So, malaking tulong itong bicycle lanes kasi hindi dapat maghalo yung mga bikes and kotse sa parehong lanes. So, para na rin maiwasan yung accident sa daan. So, kapag walang bike lanes, is napipilitan yung mga cyclist na makisabay sa mas malaking sasakyan. And, dahil dito, nagdudulot ito ng disgrasya sa daan, sa kanila, sa mga cyclist. And, kaya mahalaga na igalang natin yung mga bike lanes na nasa daan kasi yung lanes na yon is naka-designated lang para sa mga cyclist. So, napaka-importante talaga ng bicycle lane sa mga main roads dahil pinoprotektahan nito yung mga cyclist na dumadaan para hindi makisabay sa iba't ibang malalaking sasakyan. So, next we have the motorcycle lanes. So, dedicated lanes for motorcycles. So, kanina, yung bike lanes, ngayon naman motorcycle lane. So, bukod doon sa bike lanes, meron ding motorcycle lanes na exclusive lang para sa mga motorcyclists or sa mga nagmomotor. So, sa Pilipinas, isa yung mga motorcycle na pinaka-ginagamit na sasakyan dahil sa matipid sa gasolina and mabilis. So, kaya importante na may sarili silang lane para maiwasan yung banggaan and disgrasya. So, ang motorcycle lane markings ay kadalasang may asul na linya or signage na nagpapakita kung saan dapat dumaan yung mga motor. So, makikita natin ito sa malalaking kalsada tulad ng EDSA, Commonwealth Avenue, na kung saan napakarami ng mga nagmomotor araw-araw. So, problema kasi kapag walang motorcycle lane, naghahalo yung mga motorsiklo sa mga malalaking sasakyan tulad ng bus, mga truck. So, nagkikipagsabayan sila sa mga yon, which is delikado and hindi siya nagpo-promote ng road safety. So, kapag may motorcycle lane, may dedicated na motorcycle lane, mas nagiging maayos and organized yung daloy ng traffic and nababawasan yung chances ng biglaang pagliko or pagsingit ng mga motor sa iba't ibang malalaking sasakyan. So, the next one, we have the bus lane. Exclusive lanes for buses. So, ang bus lane markings is makikita sa mga major roads tulad ng EDSA, Commonwealth Avenue, kung saan may dedicated lane talaga yung mga bus. So, ang goal ng bus lane is mabawasan yung traffic congestion and siguraduhin na mabilis and epektibo yung public transportation. So, dati, sobrang magulo yung sistema ng bus sa EDSA sa mga main roads. Pero dahil sa bus carousel system, is mas naging maayos ito dahil may specific lanes at designated bus stops na lang sila. So, mahalaga yung bus lanes kasi kung walang ganito, is makikihalo yung mga bus sa mga private vehicles, sa mga motor, sa mga kotse, and dahil doon, is mas may prone pa ito sa mga accidents and napapabagal nito yung public transportation and nakakaapekto ito sa mga tao. So, in short, napakahalaga ng bus lane kasi para hindi ito makaapekto sa mga commuters, sa mga araw-araw na nagtatransportation, and para makabawas na rin sa traffic. So, the next one is the pavement arrows. Shows correct lane directions and turns. So, siguro napansin nyo na ito and familiar na kayo dito sa pavement arrows kasi nakikita natin ito sa mga intersections. So, may mga arrows na nakapin sa kalsada.
So, itong mga pavement arrow markings is mahalaga ito para gabayan yung mga drivers kung saan lang dapat sila dumaan. So, makikita natin ito sa mga intersections, sa mga U-turn slots, sa mga merging lanes para maiwasan yung kalituhan and yung disgrasya. So, for example, may arrow na nakaturo pa kanan. So, right arrow. So, ibig sabihin nito, right turn lang ang pwede sa lane na yon. So, for example, may left arrow naman, nakaturos pa left. Yung arrow, is ibig sabihin nito, pwedeng left turn ka lang. But, kung yung arrow naman is yung pinagsamang straight arrow pataas, padiretso, and right or left arrow is, for example, pwede itong, ibig sabihin nito is, dumiretso ka, pwede kang dumiretso and pwede kang mag left or right turn. Pag yun naman yung arrow na nakapin sa daan. So, napaka-importante ng pavement arrows, so lalo na yung mga busy intersections, kasi kung wala itong pavement arrows na to, so maraming sasakyan yung maliligaw and magkakaroon ng traffic jams. So, last one of the other markings is the speed limit markings. So, painted numbers indicating speed limits. So, dito sa picture, nakikita natin may naka-indicate talaga na speed limit na 30. Which is, I think, 30 kilometers per hour lang yung dapat na speed mo. So, itong speed limit markings is, ito yung malalaking numbers na nakapaint sa kalsada. So, isa ito sa mahalagang pavement markings dahil direkta nitong sinasabi kung hanggang ilang kilometro lang yung dapat mong itakbo sa isang lugar. So, itong speed limit markings is madalas nating makita sa mga highways, sa mga expressways, sa school zones. So, importante sa school zones kasi may sa mga pedestrians, sa mga dumadaang mga bata, tumatawid. So, dapat may indicated na speed limit lang talaga. And also sa mga city roads para siguraduhin ligtas ang bilis ng mga sasakyan and maiwasan yung mga aksidente. These are my references. Thank you for listening.